Pero ganito ang aming pinag-aalala. Itong ghost project talaga ito. Wala talagang ginawa kahit adkisa. Ni minsan, sinabihan daw si chairman na umpisahan. Tapos umatras din. Ano? Sinabi, nagpatulong daw sa barangay. At sabi, sisimulan na ito. Ngunit, after a while, 220 meters. 220 meters dapat ang ilalagay dito na flood protection. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Kaya tumatas na. Di bale, sige chairman, titingnan natin ito. Ayusin natin, titiyakin natin na yung mga kontraktor, hindi lang sa managot sila, hindi gawin nila yung yung trabaho. Kawawa naman itong mga nababaha. Alright, anyway, that's another example of the kind of problems that we have been facing starting since we put up the website. Ang dami talagang sumusulat, and this is a perfect example of the abuse that is being done by some of these contractors. And this is not, unfortunately, hindi lang ito na project na ganito. Kailangan pa natin na tignan na mabuti lahat ng mga iba. At nakakalungkot, pero ang dami pang iba na sa aming palagay ganito rin, na ganitong kalaki na project, 220 meters, 55 million ang kontrata, walang nagawa, kahit ano, walang nagawa, hindi man nakapagtala kahit isa lang pa. You know. Okay, so we'll keep going, and very ongoing naman yung ating mga investigation. Pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin, and we will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong